Many Filipinos become hooked on drugs due to deep-rooted socioeconomic issues, particularly poverty and the struggle to find a stable source of income. In a country where a significant portion of the population lives below the poverty line, some individuals turn to drugs as a means of escape from hunger and hardship. The temporary euphoria provided by substances can numb the pain of an empty stomach or despair of joblessness. Additionally, some are lured into drug trade itself as a desperate way to make money, seeing it as an easy, though dangerous source of income. Without sufficient opportunities for employment, education, and livelihood programs, many vulnerable Filipinos fall into the vicious cycle of drug use and distribution, further complicating the government's effort to address the drug problem. Another critical factor that exacerbates the drug crisis is graft and corruption within government agencies. Corruption weakens institutions responsible for law enforcement, rehabilitation, and social welfare, leading to misallocation of funds that could have been used for community development and poverty alleviation. When government officials or law enforcers are involved in illegal activities or turn a blind eye to drug syndicates, the problem worsens. Recognizing these deep-seated issues, former President Rodrigo Roa Duterte launched an aggressive war on drugs, aiming to eradicate both drug abuse and the corrupt networks enabling its spread. His campaign led to a significant increase in investor confidence and infrastructure development, which many supporters credit as a major achievement of his administration. Now, as the International Criminal Court investigates alleged human rights violations linked to the campaign, the discussion on war on drugs remains a pressing and highly divisive issue. This is a very timely opportunity because the ICC has started to request the prosecutions and defense team to present their evidences to support their arguments. Before they convene on hearing this September, it is very timely and high time to send our message to the ICC that indeed war on drugs is the most important issues to deal. Personally, I am congratulating the former President Rodrigo Roa Duterte for making the Philippines worth living during his time. He was able to combat drugs and any other crimes caused by drug addictions. He was able to eradicate the other problem of the country, which is the graft and corruption. And now, let's listen to some of the government officials who showed support to the success of the war on drugs. Hindi lamang puro enforcement ang ginawa po natin sa war on drugs. Dahil kung puro enforcement, siguradong magiging madugo po itong laban na ito. Meron din po tayong rehabilitation aspect. Yan po yung bahay pagbabago kung saan sa barangay o sa ating drug treatment and rehab center ay pwede po tayong mai-rehab. Noon, ang mindset ay kapag ikaw ay sangkot sa illegal na droga, dalawa lang ang pupuntahan mo, kulungan or libingan. Dahil sa seryosong kampanya ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte laban sa iligal na droga, dumagsa po ang malaking bilang ng nag-voluntary surrender na mga kababayan natin na naging biktima ng iligal na droga. I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality.
sale and use of illegal drugs, and corruption. They say that my methods are unorthodox and birds on the illegal. Let me say this. I have seen how illegal drugs destroy individuals and ruin family relationships. Karoon po ako ng pangamba sapagkat di ko alam kung anong aking kinat nandun. Lagi ko tinatanong sa sarili ko anong maganda kong dapat gawin. Tuwing makalupon, nag-aaway kami mag-asawa. Hindi kami magkasundo. Palipat-lipat po kami ng tirahan. Layon nating mga Bataenyo na makamit ang tinatawag na quality growth kung saan walang maiiwan sa paggamit ng mas tahimik at mas payapang pamayanan para sa lahat. Sa pagtugon sa panawagan ng Pangulong Duterte na sugpuin ang pagkalat ng iligal na droga sa ating lipunan, pinanindigan ng Bataan na bigyan ng mataas na pagpapahalaga ang buhay ng tao. Kung kaya't pinili ng pamahalaan, kaagapay ang PNP na mas paigtingin ang mga programang ukol dito. Noon, ang mindset ay kapag ikaw ay sangkot sa iligal na droga, dalawa lang ang pupuntahan mo: kulungan or libingan. Dahil sa seryosong kampanya ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte laban sa iligal na droga, dumagsa po ang malaking bilang ng nag-voluntary surrender na mga kababayan natin na naging biktima ng iligal na droga. At ang naging malaking hamon sa ating lahat, lalo na po sa ating lokal na pamahalaan, ay kung paano po i-address ito. Hindi lamang puro enforcement ang ginawa po natin sa war on drugs. Dahil kung puro enforcement, siguradong magiging madugo po itong laban na ito. Meron din po tayong rehabilitation aspect. Yan po yung bahay pagbabago kung saan sa barangay o sa ating drug treatment and rehab center ay pwede po tayong mai-rehab. At the same time, hinahanda po tayo para makapamuhay ng normal at maayos sa ating barangay at sa ating bayan. Mula sa pangalang Bahay Pag-asa ay naging Bahay Pagbabago Reformation Center upang maiwasan ang pagkalito nito sa programa ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Yung Bahay Pagbabago po ay isang tahanan. Ang iligal na droga ay sakit ng lipunan. Tayong lahat po ay may bahagi sa problemang ito. Kailangan po nating aminin, kailangan nating tanggapin na kasama po tayo sa dahilan at kasama din po tayo sa solusyon. Ang Bahay Pagbabago ay naging tahanan ng nasa 6,000 mga surrenderers na sa ngayon ay mga reformista na at kusang loob na nakiisa sa programang ito ng pamahalaang panlalawigan. Katuwang ng BPPO ay mga lokal at nasyonal na tanggapan tulad ng Provincial Government of Bataan, Local Government Units, ORICA, TESDA, Provincial Health Office, National Grid Corporation of the Philippines, Department of Health Treatment and Rehabilitation Center, Bless Bataan, at iba pang religious groups, mga mangangalakal at kooperatiba. Ilan sa mga programa sa Bahay Pagbabago ay ang moral recovery, physical conditioning, TESDA training, tree planting, coastal cleanup, at counseling upang mas maihanda sila sa muling pakikibahagi sa ating lipunan. Napakaraming trabaho po. Kaya kung gusto po natin talagang magbago, nandyan yung TESDA kanina, binigyan po natin ng recognition. Nandyan yung iba't ibang ahensya. Tinitraining po tayo para magkaroon ng skills. At kung merong skills po tayo, imposibleng hindi tayo makakuha ng maayos na trabaho dito sa ating lalawigan. That was July 8, 2016. Mula noon ay dumami pa ang Bahay Pagbabago. Harm reduction, number 1, ito pong Bahay Pagbabago. Nung na-replicate ko yan sa region, na-replicate ko po nationwide. We call it now Balay Silangan.
House of Hope. Sa pakikiisa ng mga reformista at iba't ibang ahensya sa pagsugpo sa iligal na droga, mapapansing simula ng buksan ng bahay pagbabago noong 2015 ay patuloy na bumaba ang level ng kriminalidad sa ating probinsya. Mula sa halos 1,400 na italang bilang ng krimen noong 2014, bumaba ito sa kulang 400 na lamang sa taong 2019.